siya ang manahan sa puso namin, sa isip namin. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon Diyos. Sa umagang ito tayo ay magbulay ng kanyang mga salita. Marami pangyayari sa buhay. Yung iba ay maganda, ang iba po naman ay hindi. Subalit kahit na po hindi maganda ang mga nangyayari sa buhay, dapat din po natin itong tingnan na maganda. Sapagkat dahil dito, tayo po ay lumalago at tayo po ay natututo sa ating mga karanasan. You have to see that everything that happened to you has come into your life for a reason. Life is full of challenges, and life is about how we deal those challenges in life. Subalit, kahit na po sa mga mahihirap na pangyayari sa buhay natin, na parang minsan ay wala na tayong pag-asa, huwag po tayong susuko, sapagkat lagi pong mayroong pag-asa. Ang Panginoong Hesus, siya po ang ating tanging pag-asa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pamamagitan po ng iyong mga salita na aming pagbubulayan, patuloy kang magpalakas, patuloy kang magbigay ng kaaliwan, Panginoon Diyos, kagalakan, at ng pag-asa sa buhay po ng bawat isa. Sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa aklat po ng Marcos mula sa 5:24 hanggang 25 hanggang 34, ito po yung ating pagbubulayan sa umagang ito at ating pong basahin muna ng isang diretso. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taonang dinurugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyayari. Siya nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus at nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita na ating binasa sa umagang ito. Marahil hindi tayo totoong makaka-relate doon sa karanasan ng babae na ito na ating pong pag-uusapan. Subalit, alam ko marami rin tayong mga karanasan na marahil ay katulad po nito. Yung babae pong ito ay wala nang natira sa kanya kung hindi yung kanyang pananampalataya. Sapagkat naubos na lahat ng kanyang ari-arian para lamang magpagamot sa kanyang karamdaman. Subalit, nung makita niya na ang natira na lang sa kanya ay pananampalataya, yun lang pala ang kailangan niya at nasa kanya na po yung lahat na kanyang hinahangad sa kanyang buhay. Tingnan po natin, pag-usapan po natin ang kasaysayan pong ito at alamin natin ano ba yung ating makukuwang mga aral sa ating buhay sa panahon na ito. Ano ba yung mga nais ituro ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng kasaysayan ng babae po na ito. Ang sabi po sa verse 25, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taonang tinurugo. Sa bahagi po ito ng kasulatan ay makikita natin
yung babae po ay walang pangalan. Bagaman sa tradisyon, sabi po ng tradisyon, ito raw po si Veronica, pero wala naman pong patunay na binanggit sa Bible sapagkat sa Biblia nga, itong babae pong ito ay kinikilala sa pamamagitan po ng kanyang karamdaman. Isang bagay na kadalasan po ay nakikita natin sa maraming tao ngayon. Na minsan, tinatawag ang tao ayon doon sa kanyang hindi kakayanan, ayon doon sa kanyang kakulangan, ayon doon sa kanyang limitasyon. Katulad po ng babaeng ito, tinawag lang siyang babae na ang kanyang pagkakakilanlan ay 12 taon na siyang dinurugo. Makikita natin yung kanyang kahirapan sa kanyang buhay. Mayroon siyang problema physically, mahirap sa kanya yon sapagkat 12 taon na nakakaranas siya ng pagdurugo. Socially ay mahirap din po sa kanya sapagkat noong panahon na yon, ang mga babae po na dinaratnan na ng buwan ng dalaw ay pinapalagay pong marumi ayon po sa aklat ng Levitico. At hindi po sila po pwedeng makihalubilo sa maraming tao at lahat ng mahipo nila ay nagiging marumi rin. So yun po yung kalalagayan nila. Kung naalala po niyo yung tungkol doon sa mga kitongin, parang ganun din po sila. Sila po ay isolated at siya po ay hindi po pwedeng makihalubilo sa kanyang mga kaibigan, pamilya, hindi lamang sa loob ng ilang araw, kung hindi ayon po sa ating binasa, sa loob po ng 12 taon, yamang siya po ay nakakaranas po ng pagdurugo. Financially ay mayroon din po siyang kahirapan sapagkat nabasa natin kanina ay naubos na niya lahat ng kanyang ari-arian sa pagkapagamot at wala rin po namang nakitang lunas. Emotionally siya rin po ay may problema sapagkat wala man lang siyang makaramay doon sa kanyang problema. So makita natin halos wala na pong natira sa kanya. Puro hirap na lamang ang kanyang nararanasan sa bawat araw ng kanyang buhay. Ang sabi po sa verse 26, kung ating pong ipagpapatuloy, hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. So lahat ng paraan para magkaroon ng lunas, ang kanyang kondisyon ay kanya pong ginawa, subalit wala rin pong naging lunas. Sa halip, ang sabi pa nga po ay lalo pang lumala, hindi pa nga po gumaling, lalo pa nga pong lumala. Dahil doon naubos yung lahat ng kanyang ari-arian. Siguro sabihin natin, anong kinalaman ng buhay natin sa buhay ng babae na yon? Alam po ba nyo sa buhay ng tao na yon, ang hinahangad niya ay lunas sa kanyang suliranin. Ang hinahanap niya ay kagalingan sa kanyang karamdaman. Subalit, hindi po niya ito nasumpungan. Ang dami niya ng doktor na pinuntahan at nilapitan, subalit hindi po niya ito nasumpungan. Naniniwala po ako sa buhay natin ngayon, marahil hindi nga ganoon ang ating pangangailangan, pero mayroon tayong pangangailangan. Mayroon tayong kailangan sa buhay natin. Marahil ang iba sa atin ngayon, ang kailangan ay kagalakan, kasiyahan sa buhay, marahil kapayapaan. At minsan, hinahanap natin ito sa iba't ibang bagay. Subalit, marami na tayong sinubukan, marami na tayong ginawa na paraan, subalit hindi pa rin natin marahil natutuklasan, nararanasan ang kapayapaan o ang kagalakan sa buhay. Kasi po, sa pagkakataon pong ito, ang totoo pong nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa buhay na hinahanap ng maraming tao ay matagpuan lang po natin sa ating Panginoong Hesus. Minsan, ang kagalakan ay hinahanap ng tao sa mga bisyo. Ang kapayapaan hinahanap ng tao sa mga bisyo. Subalit, hindi po iyon doon nasusumpungan. Marahil sa panandalian ay maranasan natin yung ating hinahanap, pero hindi po iyon pagmatagalan. Tanging sa ating Panginoong Hesus lamang po natin makikita ang kapayapaan, ang kagalakan, higit po sa lahat, yung pag-asa sa lahat po ng ating pangangailangan. So makikita natin sa tagpong yaon na yung babae po na yon ay hinanap niya na sa kung saan-saang doktor. Subalit hindi po niya nakita roon, nasumpungan doon yung katugunan sa kanyang pangangailangan. At ang sabi po sa verse 27, na balitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito.
So makita natin, wala na siyang ibang pag-asa, kaya po, ang huling-huling pag-asa na lamang na kanyang pinuntahan at kanyang naisipan ay ang Panginoong Hesus. Marahil, ang sabi nga po ay narinig niya, sabi niya, nabalitaan niya ang tungkol kay Hesus. So mayroong mga tao na nagsasabi tungkol sa kung sino si Hesus, ano ang ginawa ni Hesus, anong kanyang mga ginawang mga himala, at nakarating po yun sa kanyang kaalaman. Kaya naman nagdulot po ito sa kanya ng pag-asa. Nasabi niya ay mahipo ko lamang yung kanyang damit, makalapit lang ako sa kanya at mahawakan ko yung kanyang damit, ay ako'y magkakaroon ng kagalingan ng lunas sa aking karamdaman. So makikita po natin sa pagkakataon po na ito, sabi diyan, siya ay nakipagsiksikan hanggang sa makalapit sa Panginoong Hesus. Tingnan po natin, hindi po madali ang karanasan ng babae na ito, sapagkat ayon po sa mga pag-aaral, sabi ng mga scholars, marahil na babae pong ito ay payat o kaya naman ay anemic na, maputla, mahina, sapagkat sa loob nga po ng 12 taon ay siya po ay dinurugo. So ano pa nga po ba ang ating maasahan? Marahil ganun. So mahirap yung kanyang plano na lumapit sa Panginoong Hesus, at sa kanyang paglapit po, sabi diyan ay nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa kanya. Ano po ang aral na ipinapakita po nito sa atin? Napansin po ba natin na minsan sa buhay natin, kung nais nating lumapit sa Panginoon, marami pong hadlang. Katulad ng babae nito, maraming hadlang sa kanya. Hindi agad siya ganoon kadaling nakalapit, nakipagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran ng Panginoong Hesus. Lagi pong ganoon. Maging sa mga hindi pa nananampalataya, kapag tayo ay nagpasya na lumapit tayo sa Panginoong Hesus, tanggapin natin siya sa ating buhay bilang Panginoon na tagapagligtas, hindi ba nyo napupuna? Maraming hadlang. Maraming mga bagay na hadlang sa atin upang hindi tayo makalapit sa ating Panginoon. Maging sa buhay rin po ng mga mananampalataya na tayo, nais nating lumapit sa Panginoon, manalangin, mag-aral ng kanyang mga salita, lagi pong mayroong hadlang, lagi pong mayroong gagawa ng paraan upang hindi po natin magawa ito. Sapagkat hindi po nais ng kaaway na ang isang tao ay laging nakalapit sa Panginoong Hesus. Sapagkat alam ng kaaway na pag ang isang tao ay malapit sa Panginoong Hesus, magkakaroon siya ng kapayapaan, magkakaroon siya ng kagalakan, matatagpuan niya ang lahat ng kanyang pangangailangan at hinahanap sa buhay, sa piling ng ating Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon. So hindi po madali ang naranasan ng babae na yon. At sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon, dapat tayong maging matalino na alam natin tuwing tayo lalapit sa Panginoon, mayroon pong hadlang. Subalit, ang sabi diyan, nakipagsiksikan siya. Determinado po ang babae nito. Dapat ganun din po tayo. Determinado rin tayo na tayo ay laging makapag-ugnay sa ating Panginoon at maranasan natin yung kanyang kapangyarihan sa ating pong mga buhay. Determinado po dapat tayo na gawin yun sa ating buhay. Isang bagay pa rin po na nais ko pong bigyan natin ng pansin. Ang sabi diyan ay maraming mga tao ang nakapaligid sa Panginoon na naging hadlang upang yung babae po ay hindi kaagad makalapit sa Panginoon. So bilang mga mananampalataya sa Panginoon, mahalaga na makita rin natin ang ating buhay na dapat po tayo ay hindi nagiging hadlang sa iba upang sila rin naman ay makalapit sa Panginoon. Ang ibig ko po sabihin, sa pamamagitan po ng ating pamumuhay, pamamagitan ng ating mga kilos, salita at gawa, ay huwag silang mahirapang lumapit sa Panginoon. Sa halip, matulungan pa natin sila na lalong lumapit sa Panginoon at magtiwala sa Kanya, sa Panginoong Hesus na siyang ating pag-asa. Lalo na po sa mga sitwasyon na mahihirap na nararanasan po natin sa ating buhay. Nabalitaan niya ang tungkol kay Hesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Hesus at hinipo ang damit nito. Bakit po sa likuran? Kasi po noong pong panahon nila, ang ganito pong uri ng karamdaman ay tinuturing na marumi. At ang lahat ng kanilang mahawakan ay nagiging marumi. Maging yung kanilang maupuan, pag naupuan po ng iba ay nagiging marumi rin po yung nakakaupo. Kaya hindi po ganoon kadali yun.
At kapag ka po ang ikaw ay naging dahilan, intensyon mo na hawakan ng isang tao at siya naging marumi, pwede kang ipabato hanggang sa ikaw ay mamatay. Yun po yung parusa ayon po sa aklat ng Levitico. Kaya naman, sa likod po siya nagpunta at nais niya na talagang makalapit ng lihim sa ating Panginoon. At ang sabi, sapagkat iniisip niya, sabi po sa verse 28, iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. So makita po natin yung pagnanais ng babae na ito. Wala na siyang ibang pag-asa sa buhay kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Napakarami na niyang pagkabigong naranasan. Sa loob ng 12 taon, wala siyang naranasan kung hindi mga huwad na pangako, mga pangako ng kagalingan na hindi po naman nagkaroon ng katuparan. Subalit sa pagkakataong ito, naisip na siguro na ito na yung aking huling-huling pagkakataon na maranasan ko yung kagalingan na ninanais ko sa aking buhay. Siya mayroong katiyakan, tiyak na tiyak siya, marahil dahil sa mga balita na nabalitaan niya sa kung papaano ang Panginoong Hesus ay nagpagaling na may mga karamdaman, gumawa ng mga himala at mga dakilang tanda noong kapanahunan nila. Kaya sabi niya siguro, mahipo ko lamang ang laylaya, ang kanyang damit, laylaya ng kanyang damit ay ako'y magkakaroon ng kagalingan. So makikita natin yung kanyang pananampalataya rin po ay hindi ganoon katiyak, hindi ibig sabihin, hindi po ganoon katibay at katatag sapagkat ang kanyang pananampalataya ay yung pag nahipo po niya yung damit ng Panginoon. Naroon yung kanyang pananampalataya. Pero makikita po natin kahit na po ganoon ang kanyang pananampalataya ay tinugon ng Panginoon Diyos. Nakita ng Panginoon kasi po pinahahalagahan ng Panginoon ang ating pananampalataya. Kahit na po sabihin natin sa umpisa'y parang hindi eksaktong ayon doon sa nais ng Panginoon ang ating pananampalataya, pero unti-unti itutuwid ng Panginoon yung ating pananampalataya at tutugon ng Diyos pag nakita ng Panginoon Diyos yung ating motibo, yung nasain po ng ating puso. So meron siyang katiyakan na tiyak siya na matutugunan yung kanyang pangangailangan kapag nahipo niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Dapat po ay ganoon din ang bawat isa sa atin. Yung alam niya noong panahon na yon, dapat alam din po natin ngayon. Ano ba yung alam niya noon? Na ang kanyang tanging pag-asa ay nasa Panginoong Hesus. Yun po yung alam niya. Na dapat alam na alam din po natin ngayon. Na kung alam natin ito sa ating buhay, dapat hindi tayo nabubuhay na parang tayo ay talunan, na parang ang ating Diyos ay hindi makapangyarihan sa lahat. Dapat nabubuhay tayo na mayroon pong katagumpayan sa bawat araw ng ating buhay. Hindi tayo nagiging talunan ng kaaway, ng mga problema, ng mga pangangailangan. Sa halip, patuloy tayong nagiging matibay at matatag sa ating pagtitiwala sa Panginoon sapagkat katulad ng babaeng ito, alam niya na sa Panginoong Hesus inilagay niya yung kanyang pag-asa sapagkat alam niyang lahat ng bagay ay may pangyayari sa Panginoong Hesus. Sa buhay ng lahat ng mananampalataya, lalo na sa panahon na ito, dapat ganun din po ang ating nalalaman na sa Panginoong Hesus na siyang ating tanging pag-asa, lahat ng bagay ay mayroon pong pangyayari. So ano man yung ating sitwasyon ngayon, mahirap talagang hindi natin nauunawaan, nakakatakot, hindi natin alam ang kahihinatnan, subalit mayroon tayong pag-asa, mayroon tayong tanging pag-asa. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Napakarami na nating karanasan, napakarami ng pinatunayan ng Panginoong Hesus sa buhay natin noong pamanguna. Kaya nakatitiyak tayo na ang Diyos ay hindi bibigo, hindi siya nagbabago. Yung kanyang ginawa noon ay kaya niyang gawin ngayon at maging sa mga darating na panahon, magagawa muli yun ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Makikita po natin, tinanggap ng babaeng ito iyong kagalingan mula sa ating Diyos. Agad tumigil nung mahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon ay naramdaman niya sa kanyang sarili na siya po ay
magaling na. Alam niyo po ba, hindi lamang mga karamdaman ng kagalingan sa karamdaman ng kayang ipagkaloob ng Diyos sa buhay ng isang tao. Higit pa po roon. Katulad po ng ginawa niya sa babaeng ito, hindi lamang po kagalingan sa karamdaman ng kanyang ipinagkaloob. Sapagkat kayang gawin ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay. Sa buhay natin, ano ba yung meron ka sa panahon? Ano ba yung kailangan mo sa panahon na ito? Ano ba yung ninanais mo? Ano ba yung katugunan na ninanais mo mula sa ating Panginoon? Ano mo bang hindi nalilimitahan ng Panginoong Hesus at kaya niyang ipagkaloob sa iyo ang lahat ng iyon kung kanyang iibigin, kung yun ay ayon sa kanyang kalooban. Kaya umasa tayo, magtiwala tayo sa Panginoon na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. At higit pa nga sa mga pangailangang pisikal, ang kayang ibigay ng Diyos. Higit sa lahat, kayang ibigay ng ating Panginoong Hesus. Higit sa lahat yung ating pangangailangang espiritual. Yung ating pangangailangan ng kaligtasan, o hindi ka pa nakatitiyak na ikaw ay mayroong kaligtasan, mayroong buhay na walang hanggan, kayang ibigay ito sa iyo ng Panginoon. Lumapit ka lamang sa Kanya. Yung kalakasan ng ating pananampalataya, kung ikaw ay nakakaranas ng paghihina, kayang ibigay ng Panginoon. Kapayapaan, kagalakan, lahat ng mga bagay na kailangan natin, kayang ibigay ng ating Panginoon. Hindi lamang mga bagay na pisikal, hindi lamang mga bagay na material, anuman ang kailangan ng tao, kayang ipagkaloob ng Panginoon. Kaya nga kailangan sa Panginoon tayo umasa. Siya po yung ating tanging pag-asa. So pansinin po natin, sabi ng verse 30, naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? So makikita natin dito yung katanungan na sino ang humipo sa aking damit? Ang mga alagad po ay nagsabi na, Panginoon, maraming taong sumisiksik sa iyo, pero bakit may tatanong kung sinong humipo sa aking damit? Marahil iniisip ng mga alagad na, paano malalaman? Samantalang maraming taong dumidikit sa Panginoon. Ang totoo po, marahil mga taong nakahipo sa Panginoong Hesus noong panahon na yon, nakadikit sa Kanya noong panahon na yon, subalit iba po yung hipo nung babae na to. Sapagkat yung kanyang paghipo sa Panginoon ay hipo ng pananampalataya. At alam ng Panginoong Hesus yung pananampalataya ng babae na yun. Nagtanong ang Panginoong Hesus. Hindi dahil sa hindi niya alam kung sino, sapagkat alam ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay. Nagtanong siya sapagkat nais niya na yung babae na yun na humipo sa kanya ay hindi manatiling lihim ang kanyang pananampalataya. Nais niya na lumantad yung babae na yon at ipahayag niya sa gitna ng maraming tao yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus sa kanya. Sa buhay ng bawat mananampalataya, mahalaga na tayo rin po ay ipinapahayag natin sa maraming tao yung ating pananampalataya. Higit sa lahat, yung mga mabubuting gawa na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Huwag po natin gawing lihim, huwag po natin sarilinin. Ipahayag po natin sa marami. Ang sabi doon sa unang talata na binasa natin, nabalitaan ng babae yung tungkol kay Jesus. Kaya mahalaga po na yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus sa ating buhay, ay ating pong ipinapahayag. Yung ating pananampalataya, dapat ipinapakita po natin yan, hindi lamang sa ating mga gawa, kung hindi sa pamagitan din po ng ating mga salita. Sapagkat mahalaga, sabi ng aklat po ng Roma, ang pananampalataya ay nagmumula sa paikinig ng salita ng Diyos. So isang magandang aral na makita sa atin, sa ating panahon ngayon, na tayo na mga mananampalataya ay magbalita ng kabutihan ng Diyos. Ang Panginoong Hesus, tinanong niya yung kung sino ang humipo sa Kanya, hindi dahil sa hindi niya nalalaman kung sino. Alam niya yon. Ang nais niyang gawin ay lumabas yung babae at ipahayag ng babae sa maraming tao yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus at kung ano yung kanyang naranasan na himala mula sa ating Panginoong Hesus. Kasapagkat ang sabi po ng Panginoong Hesus sa aklat po ng Mateo, 10:32 hanggang 33 ay ganito.
Ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay papahiya ko rin naman sa harap ng aking Ama na nasa langit. So mahalaga na kung ikaw ay nagsasabing ikaw ay mananampalataya, ikaw ay born again, ikaw ay Kristiyano, ipinapahayag mo ang pananampalataya mo, hindi mo sinasarili, at yung mga gawa na ginawa ng Panginoong Diyos sa iyo, na mga mabubuting bagay, mga dakilang bagay, mahalaga rin po na ipinapahayag natin sa buhay ng maraming tao. Nais ng Panginoon na tayo ay mabuhay at lumakad sang-ayon puro sa ating pananampalataya. At pansinin po natin ang sabi puro sa verse 34, sa verse 33, ang sabi po, palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Bakit po yung babae ay nanginginig at bakit siya natatakot? Sapagkat, katulad nga po nung nasabi na kanina, mayroong kaparusahan na babatuhin hanggang mamatay ang sino man na nasa ganoong kalagayan na marumi at intentional mong hihipuin ng ibang tao upang sila din ay dumumi. So tandaan natin sa kalalagayan niya, siya ay marumi at hindi siya dapat makihalubilo, subalit nagpunta siya doon na ipagsiksikan siya at intensyon pa niyang hinipo ang Panginoon. So marahil natatakot siya na baka siya ay ipabato, na baka siya ay pagalitan, subalit nakita natin yung tugon ng Panginoong Diyos, tugon ng Panginoong Yesus doon sa ginawa po ng babae. Ang sabi po sa verse 34 ay ganito, subalit sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. So kahabagan, biyaya, pagkapala, ang ipinagkaloob ng Panginoong Hesus doon sa babae. So makikita natin, lagi pong pinaparangalan ng Panginoon Diyos ang pananampalataya sa Kanya. Kaya, wag po tayong panghihinaan ng loob, wag panghihinaan ng ating pananampalataya. Manatili tayo na umasa at magtiwala sa ating Panginoon, sapagkat laging pinaparangalan ng Diyos ang pananampalataya ng Kanyang mga anak. Pansinin po niyo ang sabi diyan, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Samantalang sa umpisa, sa verse 25, kinikilala lang siya bilang isang babaeng dinudugo ng 12 taon. Iyon ang pagkakilala sa kanya. Pero dito, itinuring siya ng Panginoong Hesus na parang katulad ng kapamilya, kasama, mahal sa buhay. Sabi diyan, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So nagkaroon siya ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat kapag tayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, nagkakaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya at sa ating Ama na nasa langit. So sa umaga pong ito, mga kapatid, sa maiksing pag-aaral patungkol po sa buhay ng babaeng ito na 12 taong dinurugo na pinagaling ng ating Panginoon. Ano po ba yung ating mga nakitang aral dito? At ano ba yung kahalagahan nito sa ating buhay sa ngayon? Marahil wala tayong katulad nung sa babae na yon, nakaramdaman. Subalit, mayroon tayong pangangailangan. Iyon po yung tiyak. Kung paano ang babaeng yun ay nangailangan ng lunas, ng katugunan at lunas sa kanyang pangangailangan, ganun din po tayo sa umagang ito. Marahil mayroon tayong pangangailangan, mayroon tayong hinahanap na kasagutan at lunas, kung ano man yung meron tayo. Makikita po natin ang lahat ng yon, mga kapatid, sa Panginoon. Marahil hindi kayang ibigay ng iba, nalilapitan natin, marahil nabigo tayo, subalit sa Panginoon, hindi po nabibigo ang sino mang lumalapit sa Kanya. Ano ba yung kailangan mo ngayon? Ano ba yung naisin mo ngayon sa umagang ito? Sa Panginoong Hesus po natin ito matatagpuan, ano man yan, lalo na po kung ang kailangan natin ay katiyakan ng kaligtasan, sa Panginoong Hesus po matatagpuan natin yan. Kagalakan, kapayapaan sa buhay, kapanatagan sa buhay, kapahingahan ng ating mga kaluluwa,
sa Panginoong Hesus po natin ang lahat ng ito ay matatagpuan. Manampalataya po tayo sa Panginoon, wala siyang hindi kayang gawin sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, ikaw man may karamdaman, ikaw man may pangangailangan, ikaw man may mabigat na suliranin sa iyong buhay, ang kailangan natin ay ang Panginoon. Siya ang ating pag-asa, siya ang tugon sa lahat ng ating pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang banal, sa umaga pong ito, patuloy kaming nagtitiwala sa iyong mga salita. Ikaw ay totoo. Totoo ka sa iyong mga pangako. Panginoon, kung papaano ang ginawa mo sa babae na yon na aming pong pinag-usapan sa umagang ito. Hiniring namin, O Diyos, sa lahat ng mga may kailangan sa iyo sa oras na ito. Saan man sila naroroon. Patuloy kang magpatunay sa kanila, Panginoon, magpakahayag ka sa kanilang mga buhay. Ano man po yung kanilang pangailangan, sa anumang aspeto ng kanilang buhay, Panginoon, pinansyal, sa kagalingang pisikal, kaligtasan, Panginoong Diyos, kapayapaan, kagalakan, anuman, Panginoon, ang nasain ng kanilang puso. Alam namin, ikaw po ang makapagbibigay ng lahat ng iyon, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang aming tanging pag-asa. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa sa amin. Katagpuin mo po ang lahat ng aming mga pangailangan. Patuloy kang magbigay ng kapayapaan, patuloy kang magbigay ng katiyakan, Panginoon, mula po sa iyong mga salita at sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Magkita po tayo muli.